guys, magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon is, nandito si Kindness sa bahay, no? And then ngayon, hindi pa ako pumasok sa trabaho guys, kasi pupunta ko sa hospital. Ayan, so gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ngayon yung pagbunot po ng aking kumbaga wisdom tooth removal ngayon ni Kindness. Ngayon po ito naka-schedule. So nung last Saturday is nagpunta na po ako dun sa doktor po. And then baka magtataka po kayo mga kakain, lalo na po sa mga nagsusubaybay, no, na bakit sa ospital ako ngayon. Ayan. So, dati kasi yung clinic po talaga lang ako pupunta. So, ito yung maganda kasi na nagpapa-check tayo ng mga ngipin natin. Ayun po. So, nagpapa-cleaning kasi ako. So, doon nakikita, no, na may wisdom tooth si Kindness. Ayan po. And then, actually, pangalawa na po ito. Nung una po, doon lang po ako sa clinic tinanggalan po ng ngipin. Yan. And then, yun pala, nagtanong ako kasi ngayon, ni-refer nila ako sa isang hindi naman medyo, yung malaking hospital talaga. So, mga espesyalista, ni-refer po nila ako ngayon. So, yun pala, kasi dati, doon lang ako sa clinic, sa baba po yun, yung unang wisdom tooth ko po. Sa baba po yun, madali lang natanggal. So, ibig sabihin, may sila, parang iba-iba pala guys, may mga hospital na yung mga gamot wala sa kanila. And then, parang pag once kasi specialista, yung license raw nila, parang hindi po angkop na hindi sila pwedeng magbunot sa itaas ng ngipin ko po. Okay? Yan. So, kaya nirefer nila ako ngayon sa isang malaking hospital. And then, ito po is talagang lang siya, University of Dental Clinic talaga, no. So, nung Saturday, may mga nag-sign ako doon na, kasi may mga sila guys, may mga estudyante na halimbawa may magtingin sa akin habang tinatanggal. So, parang nag-sign ako ng waiver din sa kanila na okay lang ako, kuha lang ako ng picture, pero hindi naman daw nila yun ipopost. Ayan. So, para lang sa mga sa loob lang po. Kasi magandang hospital siya, hindi lang sa kasi lahat ng mga nag-graduate doon din sa kanila. Okay? So, yan po guys, medyo malayo kasi sa amin compared po sa clinic ko po. So, mula sa bahay kasi, papunta doon sa hospital na yun is nasa mga, siguro 35 minutes kasi medyo traffic po. Ayan, so, kinakabahan si Kindness, mga kakain. So, bakit po ba tatanggalin ko yung yung ngipin ko, yung wisdom? Nasira na ba siya? So, actually po hindi. Hindi pa po sila yung ngipin natin, okay? Yan po. So, yung wisdom tooth para iba-iba yung sitwasyon, mga kakain. Dalawa po. Yung iba, pwedeng hindi tanggalin kasi hindi siya active, okay? So, yung iba naman, inooperahan kasi nasa loob. Yung parang nasa ilalim talaga siya. Yan, tumutubo. So, kasi hindi na kailangan yan ng ngipin. And then, yung sa akin kasi active. Malaki siya, lumalaki. So, yung ibang ngipin ko, yan, yung pinakamatibay ng ngipin natin, madadamay siya kapag hintayin kong masira. Ayan. Tapos, mas mahirap kapag namagaraw po. Bawa, masira na yung wisdom tooth ko po dito. So, mas mahirap na siya tanggalin or pa man. Kasi nga, medyo nasa dulo po. Yan. Hindi siya maabot pag toothbrush natin. Ayan po. So, okay? So, yan. So, wala akong magawa. No choice si Kindness. So, kailangan natin tanggalin guys para syempre, pangalagaan din natin yung ibang ngipin natin. Okay? Yan po. Let's go! Woo! Alright po mga kakain, so ngayon po is nakaalis na po kami ng bahay at medyo talaga kinakabahan na po ako dyan mga kakain. Ayan, so thankful tayo dahil nandyan po yung anak ko. Siya po mismo ang nagmaneho po ngayon mga kakain. At ito po yung pinakalaki tayo, no? Dahil katulad po nito sa mga ganitong sitwasyon o anumang emergency at yung asawa ko po is na may pasok po sa trabaho. Ayan, so hindi na po siya nag-leave sa work. Yung anak ko na po mismo ang nag-drive po para sa akin. Okay? So, medyo worried lang din po kasi yung husband ko guys pag makauwi na ako ng bahay after mabunot po ng wisdom tooth. Kaya mas gusto niya may kasama po ako. Alright? So, ito po guys, napaka-importante po dito sa Japan na meron po tayong driver's license. Alright po mga kakain. So, ngayon po nandito na po si Kindness, no? Sa hospital po. Ayan. So, malaki po ito guys. Hindi ko lang siya na-vlog. Babasok kanina. Kasi university po ito. Malawak po ito mga kakain. So, dito kasi kami nakapark. And then, pasok po na tayo. So, hindi ko lang mapapangako kung
makuhanan ko ba ng video sa loob kasi nga po diretso na po si Kindness. 1 PM po yung schedule ko po na bubunutin yung ngipin natin, no? Okay? So, update ko lang po sa inyo mamaya mga ka-kind. Ano ba yung resulta natin? Alright! Alright guys, so ngayon po is nasa loob na po tayo mismo ng hospital po. Ayan. So ito is talagang hospital lang po ito guys para sa mga ngipin at isang universidad din po. So yung mga yung kabilang building nito malaki po kasi ito mga ka-kind. Ang isa dito is doon talaga lahat yung mga parang nag-aaral po, mga espesyalista po ng ngipin. Kaya napakalaki po ng building na ito. Okay? So pinaghati nila, iba yung talagang para sa mga may mga pasyente katulad po ni Kindness. Okay? So ngayon guys, hindi ko na talaga siya nakuhanan sa loob, no, dahil nga po iniingatan natin ang privacy ng mga Japanese, lalo na po may mga estudyante at nurse po na kasama po. Kasi dito nga po may mga student po na nanonood po sa atin. So yan po ang binigay sa akin ng doktor after na mabunot po sa ngipin. Yan po is para kapag may dugo pa yung aking ngipin, yan po ay ipalit-palitan ko lang po. Yan po binigay sa akin. So ngayon is naghihintay na rin po ako ng gamot po. Yan, nireseta ni Doc para sa akin. So ganito dito sa Japan guys, ang oras mahalaga po. Alright po mga kakain. So ngayon po is tapos na po ako na nakuha yung ngipin ko, no. So pasensya po, hindi ko talaga siya maibahagi sa inyo kasi sa loob po ng dentist may estudyante po, may nurse, so nakapalibot yung kasi nga po isa ito sa school, so tinitignan nila kung paano bunot ng ngipin, no, yung mga estudyante tinignan nila, so tinuturuan ng teacher yung sensei po, yan ang doctor po dito sa kung saan ako na dental clinic. So ngayon po is sa awa naman ng Diyos, no, binunot na po yung ngipin ko, wala talaga akong naramdaman, no. Okay? So dahil syempre may nilagay na anesthesia, kaya lang hindi ko pa alam mga kakain mamaya pag uwi sa bahay kung pero sabi kasi ng doktor, binigyan na ako ng gamot, 10 gamot para po sa pain reliever kung sakaling man na sasakit. Pero sabi niya sa akin, siguro mawala na yung ng anesthesia, baka iinom ako ng isa lang or 2 beses, siguro mawala na yung sakit. And then bago ako pinalabas after na nabunot, may nilagay sa akin na parang tela siya. Yan, kasi inaobserbahan niya kung pa yung magdurugo pa ba siya, ganun. So okay naman. Napansinan kasi hindi ako pauwiin ng doktor kung hindi nag-stop yung blood. Yan, hindi naman nagbi-bleed. So okay naman. So hanggang ngayon pag uwi namin, may nilagay siya na parang cotton din po. Ito yung nilagay niya po mga kakain. So binigyan niya rin po ako mga kakain. Mamaya pa to, siguro mga 20 minutes ko siya tatanggalin. Para pang lang kung sakali may lalabas na dugo. Pero kung napansin niyo po, okay naman yung pagkasalita ko, wala naman blood. Yan. So ito yung importante na mag-check rin tayo sa mga katawan natin bago tayo magbawa. May mga operation, may mga katulad nito, bunot. At least alam natin. Tapos hindi naman kasi high blood si Kindness. Okay, so ayan guys, at higit sa lahat, no, yung gusto ko lang din i-share sa inyo yung health insurance po dito sa Japan. Ito yung kagandahan sa Japan. Kasi yung health insurance nila, kahit hindi po tayo na-admit mga kakain, nagagamit namin. Mula sa gamot, katulad po nito, pagpapacheck up, lahat gamit namin. Okay? So, ang nabayaran lang po ni Kindness is 1,200 yen. Siguro sa value po ng sa Pinas, nasa mga 500 pesos lang po. Yan. Kasama na po yung gamot. Alright? Yan po. So, sa pagbunot at ito, gamot na binigay sa akin 3 times. Yan. 3 araw po ito guys na binigay sa akin. And then, Monday to, breakfast. Yan po. And then, kasama na yung sa pain reliever. Yan po guys. So, mura lang. Mura lang talaga. So, doon ako na, napaka-lucky dito sa Japan, no? Kasi yung health insurance talaga namin, nagagamit po namin mga kakain. Sa lahat po, kahit magpa-derma tayo, lahat, nagagamit po siya. So, mamaya guys, uwi ako. And then,
Obserbaran ko po ito mga kakain no, kung gusto ko rin ibahagi sa inyo. Para hindi naman po kayo guys, kung sakali may wisdom tooth kayo, wag po kayong matakot na magpakuha ng magpabunot yan. Kasi para din sa ano natin, na nakita ko talaga siya mga kakain, although pala hindi pa talaga siya sira sa sa labas. Pero yung sa loob pala talaga mismo, no, mahirap siya kahit magpa-cleaning tayo, mahirap talaga siya. So, and then, madadamay pa ibang ngipin natin. Ayan. At higit sa lahat, makaiwas po tayo guys sa bad breath. Okay? Kapag may mga sira kasi tayo sa ngipin, alam niyo po ang wisdom tooth, kasi nga, nasa dulo po yan. Yan ang pinakamahirap mga kakain. So, isa yan kapag may sirang wisdom tooth na tayo mga kakain. Kahit anong toothbrush natin, mabaho po hininga natin. Okay? So, yun po ang ni kindness. Kaya, dapat alagaan talaga natin yung ngipin natin. Samantalang, habang hindi pa po sira. Yan. So, yun ang ginawa ni kindness ngayon. Hindi pa sira yung wisdom tooth ko. Yan. At least, kahit pa paano, thank you Lord, natapos rin sa wakas. Okay? Yan po. Kaya, mamaya guys, update ko po sa inyo mamayang gabi, yan. So, sa pagkain, walang problema po. After 1 hour, pwede rin akong kumain. Kaya lang, mag-ingat daw po ako sa mga kakainin ko na pwedeng magasgas kasi nga hinihild pa nila yung parang gums natin. Alright? Kaya let's go! Ayan na po mga kakain. At syempre dahil parang nabunutan ng tinik si Kindness, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Ang kapag tapos na po ang ngipin natin, no? Ayan, so gusto ko lang pong ibahagi sa inyo. Need po natin guys, hindi naman talaga need, no? Pero madalas ito yung mga advice na kapag bagong bunot tayo ng ngipin, kung pwede daw, masabuting kumain daw tayo ng ice cream. Alright! Ayan. Kaya sabi ng asawa ko, bumili ka kagad ng ice cream. Pero alam niyo po ba guys, nung unang bunat ko rin ng aking wisdom tooth, ganito rin po ang ginawa ko. Bumili rin po ako ng ice cream at kumain agad. Talagang ang bilis na rin po nag-healed ng aking mga gums po. Okay? So, masabuti guys kapag bagong bunot po, ice cream po no, malamig. Ayan. So, titikman ko po ngayon guys, first time ko po itong matikman ang ice cream po from Hokkaido. Alright, so ayan po guys, kung tignan naman ang binili natin mga kakain, kasi nga po pauwi na po tayo ng bahay. And then, syempre, hindi ko napatagalin pa. Ayan, talagang pagkatapos po natin na kumain konti, no? Ito naman po ang agad-agad na kinain ko po yung ice cream. Ayan, para talagang masarap kasi sa feeling guys kasi kapag kumain po tayo ng medyo malamig talaga no bagong bunot. Ayan. So unang beses kasi na subukan ko na siya. Yan po. And then excited din ako sa ice cream na to mga kakain dahil masarap po ito guys from Hokkaido. Alright po mga kakain. So ngayon yes, nagpahinga lang talaga si Kindness. Galing po pumili lang ng konti guys ng ice cream. So naggrocery lang na ng konti. Tapos, ngayon, ayan po, nakita nyo po, okay naman. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman siya namaga at sana nga hindi. Pero sabi naman ng doktor sa akin nung before pa siya nabunot, ang sabi niya sa akin, hindi naman daw kasi ito opera. Bunot lang siya. And then, kasi okay pa naman daw ang ngipin ko. So, walang problema. Pero kapag once namaga siya, yun ang problema guys. Mahirap na, so magtitiis ka sa sakit. Pero ngayon, wala akong na-feel, no, na sakit. Yung first na bunot ko, tapos yung pangalawang bunot ngayon natin, last year yata yun, and then ngayon naman yung isa. So, thankful ako dahil sa wakas, natapos na rin yung iniisip ko guys, yung alam mo yung mag-alala ka na, oh my God, parang hindi ko alam kung lahat ng tao ganito ba, pero si Kindness talagang pagdating sa ngipin, kinakabahan ako makakain. So, need natin na mag-rest. Dito sa Japan guys, kakaiba. Alam niyo po ba guys, nasabi ng doktor sa akin, mag-rest lang ako ngayon, kinabukasan pwede na akong magtrabaho. Alright? Yan po, ganyan dito sa Japan. Sa atin kasi pag nabunot ka ng ngipin, ilang days pa magpapahinga. Pero dito guys, advice sila, kinabukasan, halimbawa Monday, kung Monday man ngayon, bukas pwede ka na magtrabaho. Wala pong bawal sa kanila. And then actually, wala din bawal sa pagkain. Yan. So, ito yung binahagi ni Kindness, no, na kasi sa atin, ganun po ilang days. Pero sa Japan, hindi ko alam kung bakit. Siguro ba dahil sa gamot na niresita sa atin? Yun. Kaya pwede nang magtrabaho. And then,
Katulad po na nasabi ko kanina, banggit ko po after na binunutan ako at tinignan ng doktor, wala na, nag-stop agad yung bleeding. Yan. So, thankful tayo doon mga kakain, no? And then, isa sa binahagi ko po, kumain ako ng ice cream. Yes po, sa mga hindi pa po nakakaalam, wala naman sinabi ang doktor. Pero marami lang kasing, katulad po kasi guys, simbawa nagkapasa tayo. Di ba, napansin niyo po guys, madaling mag-heal yung sugat kapag nilagyan natin ng yelo. Yan. So, parang ganito rin sa gums natin. Kasi nga, ang sinabi kasi sa akin sa doktor, ingat ako sa maiinit na pagkain. Okay po? So, sa mga nagpapabunot po ng ngipin, mag-ingat po tayo guys sa maiinit na pagkain. Dahil, kung siguro yung gums guys parang matriggered. Yung gizo, kasi tinatawag sa ng gizo, yung magasgas, maaring magkakause ng ano pa man sa, yung parang syempre hindi pa siya agad, sugat pa siya kasi kakatanggal lang. Ayan. So, yun ang pinagbawalan lang sa akin. Mag-ingat ako sa maiinit na pagkain. Pwede naman kumain ng mainit, pero syempre, yung parang maligamgam na. Yan po. And then, pangalawa, sa pag-toothbrush ko, ayan, kasi nga, medyo ano pa, hindi daw talagang grabe makapag yung sagad na sagad kasi delikado. Parang hindi naman siya delikado, kaya lang, mas matagal yung healed ng ating masugatan na naman siya. Yan. Tapos, ano pa ba? Pangatlo, pati yung magmumog. Ayan, hindi mabilisan, unti-unti lang. Yan po. So, ngayon, ang nafe-feel ko po mga kakain, nung nawala na yung anesthesia, kasi dinobserbaran ko na siya. Mula nung mga 4 hours na kasi, mula nung tinanggalan ako ng na nag-inject ako, okay naman po siya. Wala akong, medyo alam ko may naramdaman ako, parang alam mo yung parang napasa-pasa ka, yung parang ganun. O sabi sa'yo, parang nabunog-bunog ba? Pero wala naman, okay naman siya. Ayan. Tsaka may binigay naman sa akin na gamot in case lang na hindi ko makaya yung sakit. Yan. Pero okay naman siya. Yan, kumain naman ako. Pero dito lang talaga po banda guys. Iniingatan ko lang siya. And then yung ice cream. So na-feel ko siya nung kumain ako ng ice cream. Masarap sa feeling kasi yung parang nag-ano pa yung mo, yung gums mo. Pero parang matamaan siya ng malamig. Masarap. Yan, parang nagkakalma siya. Yun ang ko, nafe-feel ko, yung nagkakalma yung niya sa loob. Yun ang naramdaman ko. Okay? So, yan po guys, ang binahagi ko po sa inyo, no? Yan po, maraming salamat po sa inyong panonood. Kahit sa pagtanggal po ng wisdom tooth ni Kindness at sa mga hindi pa po naka-experience, no, ng pagbunot ng ngipin or ng wisdom tooth. Huwag po kayo mag-alala mga kakain. And po, so kung ano po sabi ng doktor natin, sundin natin mga kakain. Para walang problema. Ayan, para yung ngipin natin maganda pa rin. No? Kasi mahirap po pag mawalan tayo ng ngipin, ang hirap sa pagkain, tapos yung paglagay tayo ng mga pustiso, di ba? So, ingatan natin yung mga ngipin na talaga natin, okay? So, at magpa-check up po. Ayan, kasi hindi natin alam kasi guys, ang wisdom tooth bigla yan. Bigla talaga yan, alright? Okay, so, ayan po yung isa sa mga ibinahagi ni Kindness. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At, sa, tungkol naman po sa health insurance, ayan po, binahagi ko po sa inyo. 500 pesos lang po ang nabayaran ko, no? Pagbunot na. At, kasama na rin po yung gamot ko po, mga kakain. Ayan, 500 pesos lang po. Dahil may health insurance po tayo dito sa Japan. Okay? So, pa-check up ka man, kasama na yung health insurance namin doon. Okay? So, kung magpa-admit naman po mga kakain, mababa 3 days po ang admission natin dito sa Japan, except na may health insurance ka pa, kunti lang bayaran mo, at may maibalik pa sa iyo na pera. Ganyan po ang kaibahan. Kapag once nagpa-check up dito, so nagagamit namin yung health insurance card. Naka-minus pa rin kami. And then, kapag magpa-admit naman, admission po tayo, 3 days, may babalik po sa atin na pera. Yan, okay? So, yan po ang kaibahan po ng mga health benefits po dito sa Japan. Alright? So, thank you po sa inyong panonood po mga kakain. Alright? Abangan nyo lang po guys ang aking mga susunod na ma-upload na videos. Sana nga, hindi na ito mamagano. Okay? Bye guys! Thank you for watching po.